Watch. It's good that you look up there, but you shouldn't be on their side of the road. You have to be in this side. Ayan, magandang araw mga kagapay, mga solid viewers po natin. Gusto ko lang pong gusto ko lang din pong makuha yung magiging reaction nyo dun sa napanood nyo po. Yung nanay po at saka yung asawa niyang AFAM or yung foreigner, asawa niya yun. Tapos anak niya ay nanay ni ate, yung batang babae na tinuturuan nila mag-drive. So, kasi para sa akin lang, hindi ko naman inaano medyo hindi ko lang tanggap na parang nanay ka, tapos yung anak mo, hinahayaan mong nakaupo doon sa harapan ng asawa mo na hindi naman niya tunay na tatay. Kahit sabihin natin tunay niya na tatay, parang para sa akin, masakit lang sa mata eh. Tsaka, ang kasi niyan, para po sa mga nanay, para sa akin din. Ang pangit-pangit pong tingnan na dalaga yung anak mo. Okay lang kung lalaki, maano pa ako doon. Pero babae yung bata eh. So, hindi malayong mangyari na mapukaw ng batang babae yung ng lalaki. Alam nyo na, di ba? Kasi batang babae yan eh. Hindi mo iwasan na, di ba, magkakaroon yan ng, alam nyo na, yung power ng, So, kung ganyan lagi, kasi sabi ng nanay niya, doon sa reply niya sa nag-comment sa kanya, kasi may nag-comment na sabi niya, ate, pakidelete na lang yung video kasi hindi po yan tama na hindi pala anak nung asawa mong yung babae, kasi parang stepdaughter lang siya, ikaw lang yung tunay niyang nanay, na parang hinahayaan mong nakikita yung anak mo na nakaupo doon sa harapan ng lalaki. So, kasi yung nanay, sabi niya parang normal lang, ganito. Para sa kanya normal lang. Hindi ba niya naisip na baka sa mga susunod na araw kung maiwan sila ng dalawa, tapos opo-opo yung batang babae sa kunwari, aalala ng tatay-tatayan niya, di ba? Hindi malayong magkaroon siya ng pagnanasa doon sa bata. Lalong bata pa yan, di ba? Marami ng case, ang inaano ko kasi, kumbaga, hindi yan, hindi masasabi natin na walang nangyari. Kasi marami, kahit totoong tatay pa mismo, maraming naitampok sa, sa television, sa balita, na may nangyari na yung tatay niya yun mismo, na pinag-anuhan yung anak niya. Kasi minsan, yung lalaki, lalo na pag pinasokan niya ng demonyo, pag nakikita siya ng mga, kumbaga sabi natin na fresh, minsan, inanuhan talaga yan ng demonyo may pinapasokan ng demonyo yung lalaki. Kaya, laging sinasabi rin na kahit pa asawa mo yan, huwag mong iiwan yung anak mong babae sa bahay na wala silang kasama. Lalo pa kung hindi mo anak, di ba? Yun yung ko doon, na kasi siyempre stepfather lang niya. Pero kung normal yung sa kanya, tapos parang okay lang din sa kanya na iwan niya yung bata, ipagpalagay natin na parang okay lang sa kanya na kung aalis siya ng bahay, okay lang na maiwan sa bahay yung dalawa, yung anak niya at saka yung asawa niyang foreigner, kasi parang naman, close sila, ganon. Diba?
Kaya minsan may mga anak na kapag nag-asawa yung ano nila, yung nanay nila or yung nanay nila, minsan nagugulo yung pag-iisip nila, nagre-rebelde kasi minsan hindi alam ng nanay na may mga nangyayari pa lang nagaganap na gano'n, di ba? Ganong mga senaryo na yung stepfather or yung tatay minumolestya yung anak pero hindi makapagsumbong kasi tinatakot nila yung bata. Di ba? Sa mga nanay dyan, ito po, lagi po yan pinapaalala. Kahit yung mga sa palabas po na MMK, marami na akong napanood na ganyang story. Na yun pa, mismong tatay pa mismo. Tapos, pinagsasamantalahan yung anak. Tapos, hindi sila mapagsumbong kasi takot din sila. Ito namang nanay, walang kaalam-alam, di ba? Kaya minsan, pag yung ganyan mga eksena na napapanood ko sa TV, lalo na magpakailanman, meron din ganyan sa maalala mo. Kaya, 3 pa yung anak ng babae, tapos tatay pa nila mismo. Lahat yun, ginalaw niya. Kaya hindi talaga advisable na iwan mo yung anak mo sa bahay, tapos tatay lang nila yung kasama. Kailangan mas maganda may kasama pa sila. At kailangan ikaw, marunong ka rin na yan yung bantayan mo rin yung asawa mo at saka yung anak mo. Diba? Hindi naman sa inaano ko si ate. Kasi delikado yung ganyan eh. Kung parang komportable lang siya na nakikita niya yung anak niya na nakaupo doon. Diba? Baka doon pa lang siya nakaupo doon, hindi pala alam ng asawa niya yung afam na yun ay nako, may tumatayo na, wag naman wag naman sana mangyari yan, pero sana kay ate may maging ano na to sa kanya, sana i-accept niya yung mga nagbibigay ng comment sa kanya na wag niyang gawing normal yung ganon kasi hindi talaga siya maganda. Oo. Kahit sino siguro mag-agree kayo sa akin o sa mga taong nag-comment doon na masakit sa mata. Tsaka yung ginagawa nilang pagta-training sa ganon. Parang ano rin po yun sa sa LTO eh. Parang hindi rin pwede yung ganon eh. Hindi ko lang alam kasi hindi pa naman ako nakapag-training sa LTO pero maraming nag-comment doon na bawal din daw yun sa LTO, di ba? Pero minsan kasi ganun talaga sa pamilya, pag gusto mong turuan yung anak mo, gusto mong matuto. Pero kasi ang pangit talaga. Kita nyo yun, parang ako nung makita ko talaga, hindi ko napigilan, na-comment ako doon. Sabi ko, ate, parang ang pangit naman na tingnan na yung stepfather niya yung nagtuturo sa kanya tapos nakaupo dun sa Di ba? So ayun, nagbasa nga ako sa baba, kaya pala trending siya. Kasi maraming nagko-comment na, naku ate, pakidelete yung video kasi ang pangit tingnan, kumbaga. Kahit na sabi natin na hindi pa minamanyak nung lalaki yung stepdaughter niya. Darating yung oras na magkakaroon siya ng interest or mapupukaw yung niya. Diba? Agree ba kayo sa akin? Comment down below kung kayo rin ba ay agree na pangit talaga yung ganong sitwasyon at saka hindi tama na inormalize ng isang nanay yung ganon. Kasi pinaka number 1, ako kung totoong tatay niya yun, medyo malilis pa yung ko doon eh. Parang okay pa sa akin eh. Pero kasi step daughter pa lang eh. Tapos Amerikano pa yun eh. Diba? Mapupukaw talaga yan. Delikado yan pag nagkataon na dalawa lang sila maiwan sa bahay. Tapos medyo palaki na yung bata. Ako. Sa mga nanay dyan, huwag niyo pong hahayaan yung anak niyong babae na maiwan sa bahay kahit lalaki yung kasama niya doon or anak na lalaki, kapatid niyang lalaki.
hindi rin maganda. Kailangan kung maiiwan dyan, kailangan nandyan ka. Mas maganda kung may mga lakad, wag mong hayaan na maiwan yung anak mo. Kung kinakailangan, isama mo na lang. Wag mong hayaan na maiiwan sa bahay yung anak mong babae tapos kasama niya lahat lalaki or lalaki. Tandaan mo yan. Kasi minsan dinadapuan talaga ng demonyo. Lalo na pag nakakakita ng mga yung lalaki. Dadapuan yan ng di pagka-demonyo. Kaya wag niyo pong gawing normal yung ganyan na kasi ang dami nang nangyaring ganyan. Oo, hindi lang yan first time. Marami nang nangyari na yung tatay, ganun, yung kapatid, pinag-anuhan yung kapatid nilang babae or yung anak nilang babae. So, yun lang po yung ko. Sana, yun yung masasabi ko sa mga nanay na wag nilang hahayaan yung mga anak nilang maiwan sa bahay. Kung kinakailangan, isama niyo talaga sila. Kung importante yung lakad mo, isama mo na lang kaysa maiwan siya sa bahay. So, yun lang po. Maraming salamat po sa comment down below kung ano rin po yung reaction nyo, komento nyo doon sa video. Maraming salamat. Bye-bye.